At pagkatapos, ang hukuman naman, yun sa batas, kailangan pag-aralan ng hukom, personal. Tingnan niya rin kung may probable cause nga o wala. At nung nakita niya pong meron, nag-issue siya ng warrant of arrest. O sa madalit sabi, papadi, naggawa-gawa lang to. Dalawang entity. Maliban pa dyan, umakit pa nga ito sa Korte Suprema at sinabing, doon lang sa puntong yan maling-mali na itong si Neri. Pang sabi nung Neri, constitutional presumption of innocence remains. Wala naman nagsasabing guilty siya. At hindi rin naman totoo na porket ikaw ay presumed innocent, kung ikaw ay senador na nakakulong, pwede ka nang lumabas o sumali sa mga debate Senado. Sapagkat hindi naman ibig sabihin porket you're presumed innocent, yung lahat ng rights mo magagawa mo. Kaya ka nga i-detain So, ibig sabihin, marami ang mawawala sa'yo. Sabi na itong kolumnista, may resolution 372 na Senado na pwede nang mag-teleconference sila. Hindi naman kailangan lumabas kanyang piitan. At itong si Senate President Soto daw, paglaban niya raw yung institusyon. Salalay daw dito ang dignidad. Siyang sinasabi. Ang ibig daw sabihin nito, kung hindi payagan si De Lima, politically, at a time when a mere agency like the NTC can ignore both houses of Congress, naman, nag-abugaduhan na naman to. Hindi nga pwede. Huwag mo sabihin na mere agency na hindi sinunod ng Kongreso. Hindi sinunod ng Kongreso ng NTC. Kung hindi sinunod niya kung ano ang itinatakda ng batas. Yan ang maliwanag dyan. Bago natin to balikan itong mga komentaryong to, puntan pa natin yung isa para isang discussion lang natin. Sabi naman ni Tony Lavinia, isang dekano of government something. Pinapanigan niya raw yung panukala. Payagan si Senadora De Lima sumali sa teleconferencing sa debate dyan sa Senado. Miyembro daw siya ng Committee for the Freedom of Laila M. De Lima. Napaka-unfair decision daw. Wala raw makatarungan. Abangan ang mga kwentong yan ngayong Webes ng gabi sa Rescue pagkatapos ng Saksi